Sa gilid ng Bordeaux, France, nakatayo ang Château de la Nuit, ang kastilyo ng gabi. Isang lumang gusali na balot ng lumot, katahimikan at dilim na tila nilulumpati ang liwanag ng buwan. Kinakatakutan ito ng mga taga-baryo. Iniiwansan pagtapos ng dilim sapagkat ang mga alamat nito ay puno ng biglaang pagkawala, multong nagpapakita at walang katapusang dalamhati. Si Leandro, isang Pilipinong estudyante ng kasaysayan, ay naglakbay sa Bordeaux upang malaman ang tunay na kwento ng Château de la Nuit. Hinahanap niya ang mga alaalang higit pa sa libro, kaya kahit binabalaan ng mga taga-baryo, lumapit pa rin siya kasama ang kanyang mga kaklaseng sina Camille, matapang, mabilis matakot, at Pierre, praktikal at taga-Paris. Sila ay nagtulak ng lakas loob bago lumubog ang araw. Habang nilalakad nila ang sirang bato na daan, lalong lumamig ang simoy ng hangin. Umaabot ang mga anino sa pintuang bakal ng kastilyo, tila may gumagapang na hindi mo makita. May naaamoy silang nalalanta at kinakalawang na bakal. Sabi ng mga lokal, noong panahon ng digmaan, ginawa itong pintong takas, ngunit karamihan ay nilamon na ng bahay. At gabing-gabi, mga kamay raw ang sumusungaw sa mga salamin, naghahanap ng makakaalala. Sa tarangkahan, bumulong si Camille. Narinig mo yung babala ng driver? Huwag kang lilingon kapag may narinig kang umiiyak. Napatawa si Pierre, pero kita ang kaba sa kanyang tinig. Sumalubong sa kanila ang malamig na lagim ng mansyon. Sa bawat yabag, umuugong ang tunog sa semento at alikabok ng maraming taon. Nakapila sa hallway ang mga lumang retrato. Lahat ng mata ay tila sumusunod. Pait ang ngiti at waring may gustong isigaw na kwento. Sa gitna ng sala, may humahaplos na tunog ng piano. Bagaman ang nakikita lamang ay isang sirang instrumento sa kanto. Lumapit si Camille sa mga teklado. Bago pa niya mapindot, biglang bumagsak ang takip. Naninig ang mga ilaw ni Pierre at nag-ambo ng hamog sa kanilang hininga. Bumaba sila sa spiral na hagdanan. Umaalingaw-ngaw ang bawat tatak sa lumang batong kinakalawang na. Pagbaba, dumilim lalo. Sumingaw ang amoy ng bulaklak na kay tagal nang namatay. Nasa basement, natagpuan nila ang altar na yari sa bato. Puro na upos na kandila at estatwa ng babaeng tila umiiyak sa ilalim ng sapot. May bulong na lumabas mula sa likod ng altar. Pourquoi êtes-vous here? Let us repose. Bakit kayo naririto? Hayaan ninyo kaming mamahinga. Nakapagtakas sa mga bintana ang hamog ng mga bahay. Nagbago ang tanib sa mga bintana. Nakita nila dito ang mukha ng mga multo sa mga salamin na isang tabing klaro. Pinatakuman ang kanilang lagim ng ilaw at nagbaliktaring bawat liko. Bumugso ang bagyo. Nanginginig ang mga dingding. Sumisigaw ang hangin. Bumabagsa ang ulan sa mga bintana. May umiiyak na babae. Palakas ng palakas. Parang uubusin ang pag-asa ng bawat pader. Napatakbo si Camille, ngunit nang tinignan niya ang salamin, may anino sa likuran niya. Isang batang babae, nakalutang, walang mukha, inuunat ang kanyang mga kamay. Nanlilisig ang damdamin, pinanindigan niya ang tapang, ngulit sumunod na napasigaw siya. Nabibiyak ang mga salamin sa kanyang dinadaanan. Hinabol ni Leandro at Pierre si Camille, ngulit tila humahaba ang daan. Parang gumugulong lang sila sa lumang alaala. Ang pinto ay bumubukas at sumasara ng kusa, mga yabag na lumalampas sa kanilang bilang, at ang bawat iyak ng babae ay palapit ng palapit. Sa takot, nagtago sila sa lumang fireplace. Dumaluyong ang usok, bumulot ng hugis, mga sundalong duguan, babae may sanggol, lalaking sunog ang mukha. Lahat ng mata ay naglalaman ng galit, hinanakit at pagluha. Mula sa usok, lumitaw ang multo ni Madame Rouet. Maputla, umiiyak na dugo ang luha, may malalim na hiwa sa leeg. Napaluha at sumamo. Palayain ninyo kami, isalaysay ang aming kwento. Huwag ninyo kaming kalimutan.
Sumiklab ang hangin, pinalsik silang tatlo. Lumiyab ang fireplace at lumitaw ang daan-daang kamay na lumalabas sa bawat pader, umuukit ng takot sa kanilang balat. Nagtangkang umakyat, ngunit bawat liko ay paulit-ulit sa parehong larawan ng batang babae. Maputla, blanko ang mata. Ang mga salamin ay lumalabo ng kusa, may bakas ng kamay na parang umuukit ng lungkot. Sa sandaling paliban, naalala ni Leandro ang alamat. Tanging buhay ang pwedeng magdala ng kwento ng mga nawala. Magkahawak kamay, sumigaw sila ng mga pangalang nakita nila sa mga retrato. Binasa ang mga punit na diary. Nakita namin kayo. Naalala namin ang inyong kwento. Hindi kayo nag-iisa. Isang bugso ng malamig na hangin, sumara lahat ng kandila. Waring huminto ang mundo at biglang pumasok ang sinag ng araw mula sa labas. Nagising na lang silang tatlo, nakahandusay sa damuhan, basang-basa, nainginig at halos hindi magkamalay sa kanilang kinakatakutan. Buat noon, gabi-gabi na lamang naririnig ni Leandro ang awit ng mga nawalang kaluluwa. Nakikita sa panaginip si Madame Rouet na umiiyak at minsan may malamig na kamay na gumagapang sa kanyang balikat tuwing siya ay nag-iisa. Nananatili pa rin ang chateau sa dilim. Sabi ng mga taga-baryo, hindi pa rin natatapos ang sumpa. Hanggat hindi naririnig ang lahat ng kwento, hindi titigil ang pag-iyak ng multo. Tuwing taglagas at pag-ikli ng araw, may nagsasabing naririnig ang piano nang walang nakikita at muling naninilimos ang mga kamay sa mga bintana. Kanilang hiling, huwag kalimutan.